buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay minahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Totoo po na talagang dakilang ating Panginoong Diyos sapagkat siya ang ating manlalalang, at ang manlalalang na ito sa katawan ng ating Panginoong Kristo, siya ay nagkatawang tao upang ang ating mga pagkukulang kahit kasalanan ang dapat dasanan nating isa kabuhayan na may kabanalan ay kanyang ginawa, yun ay ginawa para sa atin. Kaya pag tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas natin, ay parang natupad na natin yung 10 utos ng Diyos, ang mga hinihiling sa atin ng Panginoon. Pag tinanggap natin siya, nagkakaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan. Tayo ay naaring ganap. We are justified by faith sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ito po ang kaligtasan. Ang pagsunod sa kautusan ng Panginoong Diyos, ito po ay bunga ng kaligtasan na dapat nating maunawaan. Ang isang taong karnal, ayon sa 8:7 ng sulat na Apostol San Pablo, ay talagang siya ay ayaw pasaklaw, ayaw
sumunod sa kautusan ng Diyos. Sa katunayan, ang wika doon sa talatang yung siya ay nakipagdigma o kaya nakipag-galit siya sa Panginoong Diyos sapagkat ayaw niya sa kautusan ng Panginoong Diyos. Ngunit ang kautusan ng Panginoong Diyos ay napakahalaga sa bawat sa atin sapagkat iyan ang tinatawag na standard ng ating righteous o kaya holy life. Dakila ang Panginoong Diyos, dakila ang ating Panginoong si Kristo. Sa hapon na ito, alas 4 naman hanggang alas 5 ay magkakaroon tayo ng Bible study. At tayo ay kasama natin ngayon si Brother Doming, ang aking kapatid si Gideon na siya ay kakanta. At si Brother Doming naman ay magbabasa sa atin ng mga salita na mula sa Tagalog version upang maraming mga Pilipino ang makaunawa nito. Brother Doming. Okay, siyang masayang pagbati sa ating lahat. It is waiting na naman po tayo. Tayo po'y patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon dahil ang Panginoon ay napakabuti sa atin ayon po sa ating intro, napakadakila siya. So purihin natin ang Panginoon. Siguro tayo po'y manalangin na, Pastor? Yes. Amang banal, marami pong salamat sa hapong ito, muling lalaot o muling ipapaabot sa buong katauhan ang inyo pong It is Written, ang inyong programa na kakasihan ninyo ngayong hapon. At patuloy po nawa na gabayan kami ng banal na Espiritu at ang karunungan at kaalaman patuloy pagkaloob sa lahat naming mga avid listener at tagapakinig. Salamat ng marami sa inyong pagtugon na ang katugunan ay inyo na pong, amin na pong tinanggap. Buksan ang langit, ibuhos po ang pagpapalang walang sukat, alang-alang pong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, Brother Gideon? Binabati ko ang aking mahal na asawa dyan sa Gawis at aking mga anak at sa mga nakikinig. Ang aking awitin ay matagpuan sa Romans. Okay. Romans 8:38-39. Okay na. Ang aking awitin ay matagpuan sa Romans 8:38-39. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap ba, kapighatian, pag-uusig o gutom o tabag, at kahit na ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang Ama
kalayang mapagtangkilik. O anak na nag-aalay ng lahat, saan man sa langit at lupa, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Amen. Sino ang makapaghiwalay o anumang bagay ang makapaghiwalay sa atin sa Panginoong Diyos sa pag-ibig ng ating Panginoong Kristo? Ang mga unang Kristiyano noon hanggang sa panahon ng 4th century AD ay itinaya ang kanilang buhay upang maglingkod sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Kristo hanggang kamatayan. Kaya ang mga tunay na mga anak ng Panginoong Diyos ay handa nilang ialay hindi lamang ang kanilang mga ari-arian sa lupang ito, hindi lamang ang lahat ng mga bagay na kanilang tinatangkilik, kundi pati ang kanilang buhay. Sa ating pag-aaral, ang ating sacrifice na paglilingkod sa Panginoong Diyos ayon sa Roma 12, 1 hanggang 2, ay it's a living sacrifice. Ibig sabihin ay banal na sakripisyo, banal na paghahandog sa Panginoong Diyos sa pamagitan ng pagtangkilik o sa pamagitan ng ating pinag-aralan dito na iyan na malusog na pangatawan, malinaw na pag-iisip, yung tinatawag na New Start. Na kung maari ay balik tayo doon sa tinatawag na iyan na vegetarianism, na iyon ang ibinigay na una ng Panginoong Diyos sa mga tao, kung kaya't nga umaabot ang kanilang buhay noon hanggang 900 plus something. Ngunit nang magunaw ang sanglibutan ito sa pamagitan ng iyan na flood o kaya yung Noah's flood, na ang buong sanglibutan ay talaga na wala o kaya iyan nasira ang vegetation, ay ipinahintulot ng Panginoong Diyos na kumain na ang tao ng lamangkate. At napag-aralan natin na yung mga pumasok doon sa arka ay pitong mga malilinis na mga hayop, mga isda, mga ibon, at ngunit 2 lamang yung mga hindi malilinis. Sa ating pag-aaral sa panahon ng Israel, ang pinapakain lamang ay yung malilinis na mga hayop at malilinis na mga ibon. At yun ay napag-aralan na natin, at doon talaga ay talagang makikita natin na ang Panginoong Diyos ay ibinigay ang iyan na doktrina ito, hindi lamang sa mga Israelitas, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi ito ay sa buong sanglibutan, sapagkat sa Isaiah 66, 15 hanggang 18, so all nation verse 18, na yung mga kumakain ng mga karumal-dumal, lalo na yung baboy, ay talagang hatulan. Kaya hindi lamang ito sa mga Israelitas. Napag-aralan din natin ang 10 utos ng Panginoong Diyos, na ang 10 utos ng Panginoong Diyos na ito ay umiral na ito noon pa sa panahon pa na ang sanglibutan ito ay hindi pa nilikha. Kaya nga sa 8:44 ng sulat ni Apostol San Juan, ang Diablo ay sabi doon, siyang ama ng mamatay tao, siya ang ama ng kasinungalingan. Saan ang kasalanan yan matatagpuan? Ay siyempre doon sa 10 utos ng Diyos, di ba?
na huwag kang magsisinungaling o kaya huwag kang papatay. Kaya binabanggit doon sa talatang yun na yung mga Hudyo na talagang gustong patayin si Jesus, sinabi niya, ang ama ninyo na mamamatay tao ang Diablo. At ang kanya, siya ay na hindi nagsasalita sa katotohanan kundi sa kasinungalingan. 1:2 versikulo 6, Brother Doming. Ang nagsasabing anya, nakikilala ko siya, ngunit, ano sabi doon? Hindi tumutupad ng kanyang kautusan, ito ay sinungaling. Ang mga sinungaling ayon sa 21:8 ng Apokalipsis, ang kanilang maging kahinatnan ay doon sa dagat-dagatang apoy. Hindi lamang yung mga sinungaling, kundi pati na yung mga nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan at lahat na lumalabag ng kanyang kautusan. Ngunit sa ating mga pag-aaral, pag-aralan natin dito na totoo na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya, 2:8 Brother Doming, di ba? At hanggang versikulo 10, ngunit ang biyayang ito ay hindi ito lisensya na tayo ay sumabay uli sa tinatawag na paglabag natin sa kautusan ng Panginoong Diyos. Maging iyan ay health laws, maging yan ay moral law, yung 10 Commandments of God, at maging yan yung mga tinatawag na iba pang mga kasamaan o kaya mga kasalanan na hindi dapat nating gawin. Ang nagsasabi na siya nakakilala niya sa kanyang himot, hindi tumutpad ng kanyang kautusan, ito ay sinungaling. Mayroon akong naging kaibigan dyan sa Facebook at nagkaroon kami ng talakayan. At ito ay kaklase pa ng aking namayapang asawa sa Philippine Union College. At kanyang dinidiin na ang kautusan ay ginawa lang yan sa mga masamang tao. Ngunit, paano malaman na ikaw ay masamang tao, di ba? Kaya diyan sa Galatia, binabanggit niya na mayroong dinagdag na kautusan. Kaya napag-aralan natin yan na ang dinagdag na kautusan dyan, doon 10 utos ay walang iba kundi yung mga tinatawag na ceremonial law. At ang ceremonial na law na ito ay napag-aralan natin sa pamagitan ng sanctuary doctrine na ito ay nagsimula ito doon sa ilang. At ito ay natapos doon sa panahon na ng ating Panginoon na nagpagawa na sila ng hindi na sanctuary, hindi na tabernakulo, kundi isang templo. At ang templong ito ay mayroong holy place, most holy place, at doon sa outer court ay doon ginaganap din ang mga tinatawag na mga ceremoniales. Ito ang niluma. Ito ang palagi na papakinggan ko noon nung buhay pa yung si Eli Soriano. At ang ibang mga protestante, niluma na niya, paano maluma yung 10 utos ng Diyos? Paano maluluma niya? Ibig sabihin, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Luma na yan. Ang niluma doon, kung ating pag-aralan, walang iba, kundi yung mga sanctuary doctrine na yun, Brother Doming, wala na yun. Yung mga paghahandog na yun, na halimbawa mahandog ka ng tupa, wala na yan sapagkat ang tupa na inihandog na, yung inaaninuhan yan, ay dumating na sa katauhan ng ating Panginoong Kristo. Hindi nila naintindihan yan minsan. Okay, naintindihan man nila, pinaghalo-halo nila para lamang masabi na talagang hindi na tayo dapat sumunod ng 10 utos ng Diyos. Kaya nga, itong huli, na-reply ko doon sa classmate ng aking asawa, sinabi ko, kasi ang sabi niya ay talagang iyan na, wala na yan na 10 utos ng Panginoong Diyos. Ngunit sabi ko sa kanya, kasi ang sabi doon sa aking English pa minsan, iyan na hindi raw ako dapat magsali sa isang relihiyon. Na ang relihiyon na ito ay iyan na kulto. At ang kultong ito ay sa pamagitan raw na Ellen G. White. Si Ellen G. White raw ang iyan na founder ng Seventh Adventist. Ito paglilinaw, hindi pa natin pag-aralan si Ellen G. White. Magsisimula ako bukas kasi ito ay kasagutan dito sa aking naging kaibigan na nag-aral pa ito sa Philippine Union College. More than 100 books ang sinulat ni Ellen G. White. Ang challenge ko sa kanya ay sumulat ka na 1 libro lamang versus 100 books. Pwede pa akong maniwala sa iyo. Pero mga 2 statement mo lang, sasabi na kulto ito, diyan ka nagkakamali. Ellen G. White is not the founder of the Seventh-day Adventist. She is one of the pioneers or founders of the Seventh-day Adventist. Kaya mali yung tinatawag na siya ang founder.
yan ay singular, na ibig sabihin siya ang nagtatag nito. Hindi siya. Kasama lang siya sa mga nagtatag ng Seventh-day Adventist Church, paglilinaw. Kaya doon sa mga nakikinig sa akin, mga Roman Catholic, mga tinatawag ng mga hindi Seventh-day Adventist, iyan ay dapat nindong unawain. Ngunit ngayon, sa ating pag-aaral dito, gusto ko lamang iyan nabalikan itong mga pag-aaral na tungkol sa tinatawag na iyan the two covenants. Ang covenants na ginawa ng Panginoong Diyos ay sa Israel. Mayroong tinatawag na the Old and New Covenant. Itong Old Covenant na ito ay dapat nating unawain na ito ay mayroong similarities and then dissimilarities between the two covenants. Halimbawa, ang similarities, both are called covenants. Both were ratified with blood. Both were made concerning the law of God. Both were made with the people of God. Wala ka makita dito ng mga Pilipino kaya mga insek kung ano pa man, kundi people of God dito, mga Hudyo, mga Israelitas. Ngunit sa ating pag-aaral na pag ikaw ay tinanggap mo si Jesus bilang personal mong tagapagligtas, siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas sa iyong buhay, ikaw ay nagiging iyan na binhi ni Abraham. Ang mga Hudyo nung panahon, nagmamagaling sila na sila ay binhi ni Abraham. Ngunit si Abraham, hindi naman ngayon sinusunod ang mga ginagawa ni Abraham. Paano kayo magiging binhi ni Abraham? Binhi talaga sila ni Abraham in physical. Physical talaga. Yan. But Ngunit ang sabi spiritual. ni Jesus, ang sabi ni Apostol San Pablo, 3:29 ng Galatia, if you are in Christ, ye are Abraham's seed according to the promise. Pag ikaw ay hintil, ikaw ay tumanggap kay Jesus bilang Mesiya, ikaw ngayon ay binhi ni Abraham. Binhi ka nga ni Abraham, Hudyo ka, Israelita ka, ngunit hindi mo tinanggap si Jesus na siyang Mesiya, siyang tagapagligtas, hindi walang kabuluhan ang pagiging physical na binhi mo kay Abraham sapagkat ang kaligtasan, 4:12 ng Acts, ay walang iba ibinigay ang pangalang ito, Jesus Christ. Kaya waling kaligtasan sa doktrina na iyan na itinatakwil ang pagiging Mesiya, ang pagiging Diyos na nagkataong tao ng ating Panginoon na siya yung the Lamb of God that takes away the sins of the world. Naintindihan natin ano? Kaya mga Hudyo ngayon, binhi nga sila ni Abraham. Ngunit ano nangyari sa ating pag-aaral noong tinatawag na Daniel, yan na 70 years ang itinao, ang ibinigay na probation sa kanila, ibig sa 490 years, kan iyan na AD 34 sa inda na ginapo si Stephen, dumanag simula na ang bansang Israel sa hindi nila pagtanggap kay Kristo at sa pagbato nila kay Stephen, doon natapos ang kanilang pagiging bayan ng Panginoong Diyos. Sino na ngayon ang bayan ng Panginoong Diyos sa ating pag-aaral? Spiritual. Walang iba kundi yung mga Kristiyano na tumutupad na una, sumasampalataya kay Jesus at tumutupad ng kanyang kautusan. 14:12 ng Apokalipsis, di ba? Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith in Christ Jesus. Yang dalawa na yan ang distinguishing marks of the true church in the last days. Kaya sa ating pag-aaral sa 12:17 na yung true church, yung babae, merong siyang binhi at ang binhing ito ay ano? Ang ginagawa ni Satanas, kanyang iyan na pinipersecute. Kanyang iyan na pinipersecute. Sa Tagalog ano yan? Iyan na he persecuted the remnant church of God. At those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. The testimony of Jesus Christ, 9:10, walang iba kundi the spirit of prophecy. Ibig sabihin, in the last days, magkakaroon ng propeta o kaya propetisa ang tinatawag na remnant church. Bakit importante na tayo maging kabilang sa tunay na iglesia ng ating Panginoon si Kristo na iyon ay sinisimboluhan doon sa Kapitulo 12 ng Apokalipsis sapagkat ang remnant 9:27 ng iyan na Roma, pakibasa sa Tagalog.
Ang wika sa English, the remnant shall be saved. Sa Tagalog, anong pagkasabi diyan? Kapitulo 9:27. Ano? 9, ang versikulo ay 27. Ganito po ang sasaad, sulat ni Apostol Santo Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 9, versikulo 27. At si Isayas, 27 ba, Pastor? Yeah. Ay sumisigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Mga lalambay lamang. Mm. The remnant shall be saved. Yan ang ating tinutukoy doon sa 12:17. Ng The remnant Apocalypse. of her seed, yun ang maliligtas at binabakayan ng Diablo sapagkat anong sabi ng Brother Duming, sapagkat sila Galit ay sila. tumutupad, sumusunod sila sa kautusan ng Panginoong Diyos. Kaya dito na pag-aralan din natin si Cain sa si Abel. Dalawang uri lang ng tao naglilingkod sa Panginoong Diyos. May mga relihiyoso na talagang naglilingkod sa Panginoong Diyos ayon sa kanilang nalalaman. Ngunit ang pagiging relihiyoso nila ay sila ay handang pumatay. Kaya nga noong Dark Ages, ang gusto nila mangyari, ang lahat ng mga tao ay sumunod ng kanilang kautusan ng tao. Pag hindi ka sumunod, ang sabi sa 6:2 at 3 ng iyan na Juan, ay iniisip nila na naglilingkod sila sa Diyos, ngunit papatay sila ng tao. Biruin mo yan. Kaya may religion sa ating pag-aaral na more than 50 million ang pinatay. Umalis na nga. Dahil ang iniisip nila na naglilingkod sila sa Diyos. Ngunit ang pinaglilingkuran nila, dahil ang pumapatay sila, ang kanilang ama, murderer sila, walang iba kundi ang Diablo, ang Satanas. Napag-aralan natin dito na ang Satanas, ang Diablo, ay kanyang ginamit ang tinatawag na iyan na leopard-like beast sa Revelation chapter 13 at yung iyan na little horn sa 7:25 ng Daniel. At walang iba kundi ito ang tinatawag na iyan na Vatican of the Roman Catholic Church. At napag-aralan natin sa 17 ng Apokalipsis hanggang 18 ay talagang siya nga yung tinatawag na Babylon. Babylon, the mother, mystery Babylon, the great, the mother of harlots. Kaya anumang mga paniniwala na ang paniniwalang ito o kaya doktrina ito ay hindi sang-ayon sa kautusan ng Panginoong Diyos, hindi sang-ayon sa Biblia, ito ay doctrines of Babylon. Kaya nga sa ating pag-aral na si Kristo ay binyagan, siya ay malaki na. Ngunit sa ating kinasinang reliyon, maliit pa bibinyagan na. Sa ating pag-aaral, ang tao pag siya ay namatay, nandun lang siya sa sementeryo o kaya kung saan man siya namatay, nasa dagat. At mayroon pang tinatawag, Brother Doming, na paghahatol. Kailan mangyayari ito? Sa second coming of Christ. Ngunit sa ating kinagisnang reliyon, nandun na nga sa purgatorio, nandun na nga sa langit, nandun na sa impyerno ang kanyang kaluluwa, sapagkat mayroong aral na ang kaluluwa raw ay hindi namamatay. Ngunit taliwas yan sa salita ng Diyos. Ang sabi sa Biblia 18:4 at 20 ng Ezekiel, ang kaluluwa na magkasala, ibig sabihin ang mga tao na magkasala ay mamamatay. Kaya namamatay tayo. 4:17 ng Job, man by nature is mortal. Mortal means subject to death. Ngunit ang ating kinagisnang reliyon na Babylonia ay nagturo na ang tao ay hindi namamatay. May kaluluwa na pag siya ay namatay, ang kaluluwang ito ay lalabas sa kanyang katawan. Ngunit ito ay hindi ito aral ng Biblia. Sapagkat sa Biblia, 2:7 ng Henesis, ang tao ay siya mismo ang kaluluwang may buhay. Kaya tayo mismo ang kaluluwa. Kaya nga, Tagalog. Kaya nga, yung isang lalaki na mayamano na siya, tapos dami na niyang kayamanan, nagpagawa na naman siya ng budiga, ng gabing iyon, nagsabi siya, kaluluwa ko, magsaya ka, mag-inom ka, mag-happy-happy ka. Ano ibig sabihin? Kaluluwa ko, ibig sabihin, sarili ko,
Ako mismo, nagsasabi, magsaya ka, magano ka. Ngunit sa gabing ito ang iyong kaluluwa, ang buhay mo ay mawawala. Kaya tayo namamatay tayo. Ngunit itong pananampalataya, immortality of the soul, pinag-aralan natin dito, galing ito doon sa mga pagano. Galing ito doon galing ito doon kay Plato na isang Greek philosopher. At kinuha din ito nitong mga Romano. Iyan ang pananampalataya ng mga pagano, Brother Duming, na ang tao hindi namamatay. At yang pananampalataya na yan, minanayan ng mga Bible-based Christian karamihan. Episcopal yan, Church of God, Baptist, yan, Mormons. Presbyterian, Mormon, naniniwala dyan, pinapaniwalaan nila yung reliyon na kung saan umalis na sila doon, pinapaniwalaan nila ang doktrina na yan. Kaya ito ay muli kong inuulit sapagkat darating ang panahon talagang ang tao malilin lang siya. Doon sa the great controversy between Christ and Satan, binabanggit doon that the whole world will be united sa dalawang error na ito. The error na ang pananampalataya na ang tao may kaluluwang hindi namamatay. Hindi totoo yan. False yan. Ang tao, tayo mismo, namamatay. At ang doktrina na tinatawag na Sunday Sacredness, ang kabanalan ng linggo. At napag-aralan na natin dito, binasa natin ang mga dokumento ng ating kinagisnang reliyon na ang nagbago niyan, walang iba ang ating Roman Catholic Church. Nagaling din ako diyan. Sa ating pag-aaral, we will be judged according to the light we receive. Merong daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay dulo ng kamatayan. 16:25 at 14:12 ng Proverbs, Kawikaan. Kaya hindi sapat na ikaw ay isang seryoso sa pananampalataya. Ngunit ang pagiging seryoso mo at meron kang pribilehiyo, meron kang oportunidad na magsaliksik ng salita ng Diyos sapagkat ang sabi ni Kristo sa 5:39 ay saliksikin ninyo ang kasulatan. Napag-aralan natin dito ang a glimpse of the history of the Seventh Adventist Church. Lahat ng pioneers ng Seventh Adventist, Domingo ang pangingilin. Lahat kumakain ng karumal-dumal na yan. Sapagkat hindi pa nila nalalaman ang liwanag. Ngunit mayroong isang Seventh-day Baptist, babae, si Rachel Oaks Preston, retired teacher, at sinabi niya, kanyang iyan na isiner ang iyan na Exodo Kapitulo 20 talatang 8 hanggang 11, binasa niya ito kay Joseph Bess, binasa niya ito kay James White, binasa niya ito kay Loughborough, kay Haskell. Yan ay mga pioneers ng Seventh Adventist Church. At sa lahat ng pioneers, at doon lamang nagsimula, Ang na sabi Seventh nila, ay talagang tama nga. Akala natin Domingo ang ikapito, yung pala ang ikapito ay Sabado. At nakapagtatanga naman na hanggang ngayon ang Hudiyo ay Sabado. Doon nagsimula na magilin ang mga pioneers ng Sabbath sa pamagitan ng babaeng ito na si Rachel Oaks Preston. At noong panahon na yun, tinanggap din ito ni Ellen G. White at nagkaroon siya ng vision. Nakita niya ang 10 utos ng Panginoong Diyos. The fourth commandment, siya ang pinaka, may halo, may tinatawag na light. Siya ang pinaka bright. Dahil lang sa 10 utos ng Panginoong Diyos, doon nagsasabi na mayroong creator of heaven and earth. Durin mo yan. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth. Doon makikita ang pangalan ng Panginoong Diyos. The Lord sa wikang Hebreo ay Yahweh. YHWH. Si YHWH, siya ang gumawa ng langit at ng lupa. Ang YHWH na ito sa 17:1, ang sabi doon ay walang iba kundi iyan na siya ang the Almighty God. Nagpakita siya kay Abraham. At ang sabi ni Jesus sa 8:56, nagpakita ako kay Abraham
At bago ipinanganak si Abraham, nag-exist na ako. Before Abraham, I am. Therefore, Jesus Christ is the creator of heaven and earth. Kaya malit pa siya, Brother Domi, hanggang umakyat siya sa langit, ay sinamba siya at nagpasamba siya. Pero ang mga apostol, pati ang anghel, hindi nagpasamba. Napansin natin yan. Kaya si Jesus, kahit nasa lamang tao, siya ay nagpasamba sapagkat alam niya, Diyos siya, nagkatawang tao lang siya. Sambahin ang gumawa ng langit at ng lupa. Kaya nga sa pamagitan ng fourth commandment, nalalaman ng mga tao sa buong sanglibutan na merong creator, na merong naglalang sa kanila. At ang wika doon sa 22 at 20 ng Ezekiel, ito ay tanda ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan. Ngunit sa ating pag-aaral, ang sabi ng Roman Catholic Church, Sunday is the mark of her ecclesiastical power. Kaya ang marka ng ating kinaisang reliyon ay Domingo. Ngunit ang marka ng Panginoong Diyos ayon sa Biblia ay Sabado. Napag-aralan natin yan. Bakit nabanggit ko ito? Sapagkat napakahalaga sa atin ang 10 utos ng Diyos. Utos City, ang mga karnal, ang utak, ang pag-iisip ay ayaw nila sumunod yan. Kaya nga, sa Biblia ay napakalinaw. Ang sabi sa Efeso 2:8-10, for by grace are ye saved through faith, and not of yourselves, it is a gift of God. Verse 10, ipagpatuloy yan, we are created by God in good works. Kaya pag ikaw ay pinatawad ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng tinatawag na biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya, dapat alamin natin na ang pagsunod ng 10 utos, good works bagay yan. Dati ka paragadan, dati kang kriminal, dahil ka nagagada na. Dati kang parasambay, dahil ka na nagsambay. Dati kang buwaon, lain nga nagpaparabuwa na. Lain, magayon ina, na good works. Let your light so shine before man, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. What is grace? Grace is not a license to transgress the law of God. Roma 6:1-3, malinaw yan. What is faith? Ano ang pananampalataya? 3:31 naman, kan Roma. Ang sabi naman, winawalang bisa kaya natin ang kautusan ng Diyos. Hindi. Pinapakusog pa nga. Pinapakusog pa. Ibig, we establish the law of God. Ang sabi doon, faith establishes the law of God. Kaya nga, ang maliligtas pag-abot ng panahon. 22:14, kang Apokalipsis, blessed are they that do His commandments. Tadaw, makakalaog sila, makakapasok sila doon sa kaharian ng langit, doon sa bagong Jerusalem. Isaiah 56:1-2, ganito ang sabi ng Panginoon, aking ihayag ang aking pagliligtas. Kanino? 2, mapalad ang mga tao nangingili ng Sabat at iniingatan ang kanilang sarili sa paggawa ng anumang kasamaan. Kaya ang maliligtas at mapalad, yung mga nangingili ng Sabat. Amen. Pero napaka-importante naman na intindihan niya ito ang buong talata na yan. Sapagkat ang sabi ng Brother Domi, mapalad ang nangingili ng Sabat at iniingatan niya ang kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Isabadis ka nga, ay kung nagagadang ka man. Sa badis ka, buwaong ka man. Maliligtas ka na. Sa badis ka man, mayo ka galang sa magurang mo. Paano yan? Maliligtas ka na. Utikong ka, para sambay ka. Dahil. Kaya, keeping the fourth commandment, plus, sumusunod ka bilog na katugunan ng mahal ni Diyos. Bako lang 10 tugon. Kundi, pati na nga ni ini ng mga inapod niya ito ng mga batas tungkol sa marahay na panhawa. Kaya kung nagkakaon ka kan mga maati, mga maramog na yan, imbes na halimbawa no 20 anyos ka mabubuhay, bakit 70 na lamang? Bakit 45 na lamang? Imbes na mabuhay ka pa ninhalaba, nagpaparakaon ka kayan, nababoy. Nagrabe ang ulod ka yan. Hilingunin do sa YouTube, why billions don't eat pork? Ang mga Muslim din nagkakakan. Kan baboy. Hulitaan, pakaaram ninda, talagang maati yan. Saan din na naaraman niyan? 500 years before na magkaigwanin Muslim, nabasa ninda sa Old Testament, taka itong panahon
ni iyan na Muhammad, igwa na kay Old Testament, saka igwa na New Testament. Siya ay nakakuasinda ng mga pagtubod na arong kayat na si Jesus Christ ay prophet. Yaon sa New Testament. Yaon dyan. Si Maria, yaon dyan. Si Moses, gabos ng mga propeta, yaon dyan. Ini ay kinupiyahan lamang kayo ng mga Muslim, pero umawan Muslim. Dahil nga nagkakaon ng baboy. Pareho ang pagtubod niya to. Pero, pag-abot na sa tagapagligtas na Diyos si Kristo, dahil sila natubod kaya. Samantalang napakalinaw sa Bible. 1:8 ka na Hebreo, ang sabi ka ang sayong trono, O Diyos, deklarasyon ka Ama na Diyos si Kristo. Diyos, siya naggibo kang sanlibutan na ini. Kaya, makaluluoy, makahirak-hirak ang mga iglesia ni Kristo manalo. Naawa ko sa inyo. Pag-isip-isip na kayo, sapagkat this is not dark ages. Ang sabi ni Kristo, 5:39, mapalad na nagbabasa. Ang sabi sa 1:3, kan Apokalipsis, mapalad ang nagbabasa, nagdadangog, asinta ano? Tumutupad. Ba't hindi kayo magbasa? Alam mo kung magbasa kayo, yung mga doktrina ninyo, meron akong doktrina ninyo. Ando sa bahay, pangdodoktrina, by Iranyo Manalo, series 1977, 78. Alam ko lahat ng doktrina ninyo. Pinagbabawal talaga ninyo sa mga membro ninyo na magkapot kay Biblia. Takon igwa kay mga Biblia, katulad ka mga Baptist, katulad ka ni ibang sikta na iyan na Bible-based Christian. Pag nagbasa yan sa Biblia, sa indang mga membro, mabibisto. Ay, ang nasa itas, ang sabi dito ay si Jacob. Hindi si Felix Manalo. Ay, kung itataas ang basa, ay, si Cyrus. Kaya, pirdi. Sa debate ito, si Maximo Bularan Jr., nagdebate kami kayo. That was na 19, ano bang year yun? Halloween na panahon. Duman sa 1987 yata. Duman sa, basahin natin. Kung ano ang sinasabi dito. Ano ang sinasabi? Si Manalo ba yan? Hindi. Ano ang sinasabi sa Roma 16:16? Nagharadukan sin banal na hadok. Lamang ka man nagharadukan. Mangagbatayan kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Sampol. Ginoong Bularan. Hindi makasampol ng banal na halik. Ay, di wala naman pala kayo niyan. Sabi ninyo, merong kayo yan na 16:16. Yan nakalagay pa sa 16:16 ng yan na Roma, Churches of Christ. Ay, kung nagbabasa ka, teacher ka, ay, churches pala. Bakit ito ang ginagamit natin? Ang nilalagay natin dyan sa ating kapilya ay church. Samantalang nga nasa Roma 16:16 ay churches. Nagsisimula sa malit na litra ang si. Pagkatapos may S, churches. Noun, plural. Ang sa atin naman ay iyan na singular. Patapos kayan ay proper noun. Ay di ba, panlilin lang ito, panluloko ito. Ito ay binabanggit ko mga kapatid sapagkat kung hindi tayo mag-aral ng salita ng Diyos, we will be deceived talaga. Mag-aral tayo. Itong mga napapakinggan ninyo sa akin, mga talata, pwede ninyo nilista. Pwede kayong magsulat dito o kaya dyan sa aking, meron dyan cellphone. Tawagan ninyo ako. Pagkatapos mag-aral tayo. Kung hindi nahiya kayo na puntahan ko kayo sa bahay. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Malapit nang dumating ang kanyang pagliligtas. At ang sabi doon, mapalad ang tao na nangili ng sabat at nangingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Bakit nabanggit ko ito? 14:12. One of the identifying marks of the true church, tumutupad ng kautusan ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Ang covenant na ito na palaging binabanggit ng mga Bible-based Christian, dapat nating unawain. Ang Old Covenant, tinawag na Old Covenant. Ang New Covenant, tinawag na New Covenant. Ang unang covenant na ito na Old, tinawag na First Covenant. Ito namang isa, tinawag na Second Covenant. Ang Old Covenant ay temporary contract. Temporary.
Ining new covenant, an everlasting covenant. Kaya nga sa tuyang pagbasa, kang Biblia, binasa ni Brother Duming sa 11:19 kan Apokalipsis, ng 10 tugunin mahal na Diyos, yaong paduman sa langit. Di ba sa pamibi, aman niya mo, yaong ka sa langit, sundun ang sa imong kabutan, kung papanoon sa daga, sharing man sa langit. 11:9-10, napakalinaw na the covenant of God nandoon sa langit ang 10 tugunin mahal na Diyos. Napag-aralan natin, di ba? Pagkatapos ang sabi dito, iyan na binabanggit, dedicated with the blood of animals. Pinag-aralan natin, mga animals ba gano? Ang mga pigahain. Pero digdi sa new covenant, ratified with the blood of Christ. Kaya dihaw na kita sa new covenant. And then, was faulty. Ini naman na isa mo, better covenant. Basahon nindo ang Hebreo. Tayaon dyan malinaw. Ang duwang covenant na ini, o kaya ining ceremonial and then the moral of God, was established upon the promises of the people. Ano ang sabi kan mga tao? Exodus 24:3 kan mga Israelita, and all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord hath said will we do. Ang gabos nga na tinaram nin mahal na Diyos, siya nagtaram kayan. Susundin. Dahil ka magkaigwa ng ibang Diyos sa kuya. Dahil ka magsamba sa mga Diyos-Diyusan, mga ribulto. Dahil mo pagbasangon, basang-basangon ang iyan na tataramon ng mahal sa kangaran ng mahal na Diyos. Remember the Sabbath day. Igalang magon. So, gabos yan. Gising, kaya niya mo na sabi sa Exodus 24:3. Pero ano, nasunod ba ninda? Dahil ninda nasunod. Guminibos ninda nin istatwa kan dakulao na na Golden cow. Cow. Baka. Grabe ang dagit sa inda. Ni Moses. Ito na, covenant na ang punong tukon. Talagang nawasak. Alagad, tinawang giraresya ni mahal na Diyos. Ni 10 tugon. Dahil hindi nasunod iyan. Pero ano sabi? Nakalitra yan duman sa 10 tables of stone. 2. I will put my laws in yan, new covenant, into their mind and write them into their hearts. Ang old covenant nasa bato. Nakabugtat yan. Alagad, para masunod iyan, ang ginibunin mahal na Diyos sa new covenant, isusurat kong sa indang pag-iisip asin sa saindang puso. Ikaw kami kahit maestro sa trade, sinasansino. Itong mga palis na ito, itong mga katugunan na ini, mayo serbi yan kung hindi ninyo yan ilalagay sa inyong utak at sa inyong puso. Di ba? Unya doon ngayon ang 10 tugunin mahal na Diyos. Maski yan to sa langit. Pero kung nakasurat yan digdi sa tuyong pag-iisip, asin sa tuyong puso, yan. Iyan ang gusto ni mahal na Diyos. 40, versikulo 8. Ano ang iyan na sabi ni David? Ang sabi diyan sa 48, yung kalooban ng Panginoong Diyos. Ano ang kalooban ng Panginoong Diyos? Ang sabi diyan sa 40, versikulo 8 kan, iyan na surat niya sa mga Psalms. Pagibasa daw. Ganito po, aking kinalulugdang sundin ang iyong kalooban. Oh. O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ang kalooban pala ng Panginoong Diyos, Kautusan. pag ito ay sinusunod natin, ito pala ang bunga ng sinasabi na kaligtasan. Di ba si David nagkasala siya sa 52? Alagad, ang sabi niya, nagbagong buhay giraray siya. Oh, the will of God. Sabi, sa Tagalog, ano ang will? Kabutan sa Bicol, ano? Ano sa Tagalog? Tagalog ay ang kanyang kalooban. Kalooban. Ang kalooban ng Panginoong Diyos, pag ito ay nasa puso natin, nasa isipan natin, ito pala ang pinakamabuti sa lahat. Nasusunod natin ang kalooban ng Panginoong Diyos kung sinusunod natin ang kanyang kautusan. City 21 hanggang 23, di ba? Binabanggit yan sa judgment. Darating yung panahon, ang
ililigtas o kaya kikilalanin ng ating Panginoong Kristo pagdating ng araw ng paghatol na yan ay walang iba kundi yung tumutupad ng kanyang kalooban. At yun na nga ang kalooban, ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. 12:13-14, Kaya itong Ecclesiastes, ang sabi ni Propetang si Solomon, matakot sa Diyos at sundin natin ang kanyang kautusan sapagkat ito ay katungkulan ng lahat ng mga tao. Kaya ang tao na Pilipino, pag mayong galang sa iyang ina, nagkakasala bang baga? Paano pagsabi nun sa mga Israelitas lang ini? Pag ang Pilipino nagdanakaw, ukurakot, sabi niya, magdanakaw yan. Tsaka ba ng bayan? O kaya makawat ina? Nano kayo nagkakasala man kita? Kung ini ay sa mga Israelitas lang. Nano kayo nagkakasala kita? Kung nagsasambay. Kung ini sa mga Israelitas lamang. Nano kayo nagkakasala kita? Kung iyan na utikon, buwaong kita. Nagkukuvit kita. Naggagadang kita. Gabos na yan na tinatawag na from 6 to 10. Daw nagkakasala kita kung mayroon tayong Diyos-Diyosan sa ating buhay. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang sasamba sa mga ribulto. O kayo mga Bible-based Christian. Di ba? Yang 10 utos ng Panginoong Diyos. Bina-Bible study niyo yan sa mga Romano Katoliko. At ang dinidiin ninyo ay yung second commandment of God sapagkat ang mga Roman Catholic ay nagluluhod sa mga ribulto. Nagsasamba dyan na maski sabi yung kapampadi na rin nagsasamba, inagluhod ka, nagibo ka, as in pinaglilingkuran mo yan, talaga nagsasamba ika. Ang apod din na kayan, adorasyon na nag-ador o kaya iyan na bako mang pagsamba yan. O bakit yan? Bina-Bible study ng mga Presbyterian, ng mga Episcopal yan, ng mga Church of God, itong tinatawag ng mga saksi ni Jehovah, itong mga EDD. Pagkatapos, ang gabos na Baptist, Northern o kaya Southern Baptist Convention. Bina-Bible study yan sa mga Roman Catholic. Halika mo dito, kaya sabi din sa katugunan ni mahal na Diyos. Second commandment. Di ba? Kaya, mga tugang, nagdadangog sa kuya, inian-aramon niya ko. 12:13-14, kan Ecclesiastes, katungkulan natin na tumupad ng kautusan ng Diyos. Bakit? Kung tayo ba tutupad niyan, may karapatan tayo na makapasok sa kanyang iyan na New Heaven and New Earth, yung tinatawag na New Jerusalem. Malinaw sa 22:14 ng Apokalipsis, Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter into the gates patung doon sa syudad na tinatawag na New Jerusalem. Iyan ang parang premyo duman sa mga nagsusunod kang katugunanin mahal na Diyos. Mahal natin ang Panginoong Diyos, mahal natin si Kristo. Ang sabi niya, ano sabi niya? If you love me, keep my commandments. Bagan masakiton, magsunod kaya. Kung karnal pan utak mo. Ang sabi sa Ocho City. Pero pag spiritual na, ang utak mo, born again Christian ka na. Ano mangyari? 1 John 5:3, Brother Doming. This is the love of God that we keep His commandments. In His commandments are not burdensome. Bakong burdensome, bakong magabat. Pag may pagkabot kita sa mahal na Diyos, kayang-kaya nga itong sundon iyan. Dahil ka magkaigwa ng ibang Diyos sa harap. Hindi na eh. Hindi madaliw lang Dahil ka mag-given ng revolto na iyan ay pagludong paglingkod ng madali yung sundon. Kaya ko kung mahal na Diyos yan. Di ba? Dahil mo pagbasag-basangon ang ngaran mahal na Diyos. Kaya dahil pagbasag-basangon. Bago yung remember the Sabbath, the 7th is the Sabbath of the Lord your God. 6 days daw libo. 7 aldaw man para trabaho ka. Paano? Magpahingalo ka man. 7 aldaw. Madaling ibuhon. Bago yun. Igalang magurang. Hindi igalang. Dahil magadan. Hindi dahil magadan. Bago yun, madali. Ikapito, dahil ka magsamba. Gabos na yan, madali. Duman sa mga tao na may pagkamot sa mahal na Diyos kay Jesus. If you love me, keep my commandments. Now, di sa mga covenant na ini. Ang covenant na ini na inaapod na old covenant, bayo na nga, had no mediator.
Sa tuya, may mediator. Bagong si Jesus Christ, Bagong si Santa Maria, pinagadalan niya ito na yan. Had no provision for a forgiveness of sin. Sa New Covenant, may provision. Through the blood of Jesus Christ, ang sabi ka mga apostol, igwaning kapatadawanan ang satuyang kasalan. Under this law, yung mga sermonyalo ng ngayon, pagkatapos ito pang iyan ang sabi, under the law, ay ang sabi, it is written in the heart. Bako na sa bato. Kaya, in covenant na ini dapat maunawaan natin. Ang mga seremonyalis na yan, na mababasa sa Biblia, yaon man iyan, temporary yan. Pag abot ni Jesus Christ, ay iyan hinali na. Si Jesus Christ na ang Passover. Ang sabi nga ni Pablo, siya na ang Passover lang. Kaya, sa panahon ng Kristiyano na ini, duwang identifying marks ang dapat niya itong maaraman sa tunay na iglesia ng Panginoong Diyos na kanyang itinatag simula pa noon sa ilang, simula pa hanggang ngayon. Walang iba, 14-12, yung may pananampalataya kay Jesus Christ at tumutupad ng kanyang kautusan. Ang mga tumutupad lang ng kautusan ng Panginoong Diyos at may pananampalataya kay Jesus, sila ang makakapasok doon sa New Jerusalem. Ayon sa 22-24, nitong 14 na itong iyan Apokalipsis. Makakarinig muli tayo ng awit na aking kapatid na si Gideon at ang oras ay maalas 5 na pa lang. 4 minutes pa, Brother Doming. Badi ko. Mahal ka ng Diyos. Ang kanta na yan. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandaling isip mo'y gulong-gulo. Kaibigan, nais kong iyong malaman, may Diyos na pwede mong malapitan. Anumang kalagayan ang iyong sinusuong, huwag kang matakot, manalig kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkot ay maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya. Kahit pa lahat ng nais mo'y nakamtan. Kung ang hinahanap mo'y tunay na kapayapaan, kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkot ay maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya. Kahit pa lahat ng nais mo'y nakamtan. Kung ang hinahanap mo'y tunay na kapayapaan, kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon.
Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos. Amen. Maraming salamat, Brother Gideon. Napakaganda ng diwa ng iyong inawit. Talagang mahal kita ng Panginoong Diyos. Meron siyang babae na nahuli sa pangalo niya. Lumabag siya ng 7 utos. At nung panahon ay pwede siyang mamatay sa pamagitan ng pagbato sa kanya. Ngunit ang ating Panginoon nagsulat doon sa iyan na daga, sa lupa, dahil ang lupa nila ay medyo disyerto na kapagsulat. Hindi malaman kung anong sinulat ng ating Panginoon, ngunit nang siya ay iyan na tumayo, ang sabi niya, ang walang kasalanan sa iyo, unang bumato. Simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda ay umalis ang mga tao na babato sa babaeng ito na nagkasala ng 7 kautusan. Tinanong siya ng ating Panginoon, nasaan na yung mga nag-akusa sa iyo? Wala na po, Panginoon. Ako din ay hindi kita hinahatulan. Ngunit simula ngayon, huwag ka nang magkasala. Go and sin no more. Ang pagpatawad ng Panginoon ay may kasama na huwag ka nang magkasala. Ang biyaya ay ganun. Pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos at kinakailangan na sumunod na tayo sa Kanya. If you love me, keep my commandments. Hindi mabigat kung ang bawat isa sa atin ay sumunod sa Kanya kung may pag-ibig. Di ba napaka-gaan ng isang bagay na sumunod ka kung may pagmamahal ka, may pag-ibig ka doon sa nagpapasunod sa inyo, Brother Doming. Kaya itong ating mga pinag-aralang ito ay napakahalaga. Mahal natin ang Panginoon ayon sa awit ni Gideon, at yun ay matatagpuan sa 11:28 ng Mateo at sa 3:20 ng Apokalipsis. Ng ating Panginoon ay tumutuktok sa ating puso. Gusto niya na pumasok siya, siyang maghari sa ating buhay at magkakaroon tayo ng kapayapaan at kaugmahan, kasiyahan sa ating buhay pag nandito sa atin ang Panginoon. Brother Dumi. Okay, tayo po'y manalangin sa ating pong pagtatapos. Mapagpala naming Diyos amang makakamahan, napakarami pong salamat na nasa aming mga puso na inyong pinatawad at dinalisay sa inyong banal na dugo ang buhay ng mga salita na binigyang diin ng aming butihing pastor. Panginoon, muli naming ialay sila at ang lahat na nakikinig ngayong hapon na sila po inyong ingatan sa banal ng mga anghel, ang pagpapala ng langit ibuhos po sa bawat isa, ang pagpapala ng Ama, ang walang hanggang pamamagitan ng iyong anak at ang patuloy na pagtuturo ng walang tigil na banal na Espiritu mapasa aming lahat ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan po ng It Is Written, Pastor Gerson Campuzano, Brother John Ely, at kasama natin, kapiling natin si Brother Gideon Campuzano at ang inyong lingkod si Papa Doms, kasama po si Ate Rose. Nagsasabi na ang Diyos mapasa atin nga't magpakailanman. Amen. Amen. I think may yan. Broadcasting live from Rossville Subdivision, Bibingkahan, Sorsogon City. This is D.